sambahayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon sa bagong buwan na binigay niya po sa atin? And to start our worship for today, let us all sing our opening song, As the Deer. Desire and I long to worship Thee. Let's all sing along. Desire and I long to worship Thee. Sa ating pagharap sa Panginoon sa umagang ito, nawa po ay ating namnamin yung kanyang mga salita, sapagkat ito ang buhay ng mga Kristiyano sa mga oras na ito. Sinabi nga doon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Ito po ang ating maririnig hanggang sa mga sumusunod na talata. Tinawag kayo ng Diyos sa pamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, batay sa sinabi at isinulat namin. Aliwin nawa kayo ng Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos Ama, na umibig sa atin at dahil sa kanyang kagandahang loob ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang maipahayag ninyo at maisagawa ang lahat ng mabuti. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Muli, Panginoon, sa umagang ito, naririto kami, Panginoon, sa inyong harapan upang kami, Panginoon, ay sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Sa aming paglapit sa inyo sa umagang ito, nawa po ay linisin nyo ang aming mga puso. Kung kami man, Panginoon, ay nakitaan nyo ng hindi tama sa aming mga gawain sa araw-araw, kung kami man, Panginoon, ay nagkasala sa aming mga magulang, mga kapatid, sa aming mga kaibigan, kami, Panginoon, ay humihingi sa inyo ng kapatawaran upang yung aming mga pagpupuli ay maging kalugod sa inyo. Sa umagang ito, Panginoon, samahan kami ng Panginoon na Espiritu upang dumaloy sa aming mga puso at isipan ang mga salita mo na aming napapakinggan at aming maririnig pa sa mga susunod na aming mga gawain. Ama, sa umagang ito, ikaw po ang aming maitaas at ikaw ang aming mabigyan ng papuri at mabigyan ng pasasalamat, sapagkat ang lahat ng bagay na ibinigay nyo sa amin ay lahat ay pagpapala hanggang sa mabuting mga bagay, hanggang sa mga bagay na hindi mabuti, sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay tinatama mo para kami ay maging totoo sa inyong harapan. Ama, kung tumaranas man kami ng mga pagsubok sa aming buhay, ito ay nagpapatibay sa aming pananampalataya kung gaano mo kami kamahal, na tunay na ikaw ay buhay sa bawat isa sa amin, na hindi nyo kami pinabayaan at hindi nyo kami iniwan sa lahat ng mga pagsubok nung dumarating sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa umagang ito,
ang aming taus-pusong pasasalamat ay nagmumula sa aming mga labi upang padala sa inyo diyan sa inyong kalangitan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon sa umaga po ito. Pwede po ba natin sabihin, Hallelujah! One more time, Hallelujah! And sa umaga nito, sa pagpapatuloy ng ating pag-praise sa ating Panginoon, this song will remind us that our very own foundation is Jesus Christ alone. Amen? And dito na tayo magagaling, dito tayo nagsimula mga Kristiyano. And this song will remind us that we are the Christians that God made. And sa umagang ito, let us all sing ating paninindigan. Pwede natin ipalakpak ang ating mga kamay, pwede natin itaas ang ating mga kamay, pwede natin awitan ang ating Panginoon sa umagang ito. Kasi this is what God wants us to do. Come on, let's all sing. Iglesia ni Kristo'y walang ibang nilalayon sa lahat ng tao at pang-ating reliyon. Kundi itanyag si Kristo, Harit Panginoon, na dapat sundin mo o paano. Kamay, everybody, let us all sing. Umawit! Umawit ng masigla sa ating paninindigan ay laging magkaisa, humayon makipagbaka hanggang sa magtagumpay ang aral ni Jesus at ng kanyang banal na ibang umaguli. Ibang umaguli ang dating kakristyanuhan ayon sa turo at aral ng bagong tipan. Papag-isahin ang lahat na isang iglesia. Itinuro ni Jesus sa everybody sing, let us all sing. Umawit ng masigla, umawit ng masigla. Iya'y laging magkaisa, humayot makipagbaka hanggang sa magtagumpay ang aral ni Jesus at ng kanyang banal na iglesia. Okay, last verse, let us all sing. Walang ibang batay at libad sa kasulatan. Walang ibang credo libad kay Jesu Kristo. Walang ibang alaliban sa Kristiyano lamang. Ito ang
is what God's want today. Magkaisa, humayot wala na bang ilalakas para sa ating Panginoon? Hanggang sa magtagumpay. Pangalan ni Jesus at Banal na iglesia. Sa malakas na palakpak sa ating Panginoon sa umaga pong ito. And yung sabi ni Pastor Axel kanina, sino na dito yung masayang makasama ng Panginoon ngayon? And ito yung mararanasan natin kapag nakatapang na tayo sa langit. Dapat meron tayong tuwa, meron tayong galak, meron tayong ligaya na dala. Kasi sa magkakataon na umapak na tayo sa langit, ito lang yung gagawin natin. Ito lang yung gagawin natin, magpe-praise tayo sa Panginoon, aawit tayo sa Kanya na may buong tuwa. Kaya sa umaga ito, let us all sing Awiting Makalangit. Okay, everyone sing, okay, sarap umawit. Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damo mo sa iyong inawit, dahil sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. One more time, okay, sarap umawit. Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Ang puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit, pati ang ipatil sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, mga awiting mga langit, ibang-iba sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ano bang awiting makasanlibutan? Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Ako'y umit sa galak, ligaya. Pwede ba natin palakpan natin, Panginoon? Nakikita natin sa umaga ito, napakasaya talaga umawit. Kahit anumang mga awiting mga kalangit dyan, wala yan tutumba sa awitin ng ating Panginoon. Kaya mga awiting makalangit, ibang-iba sa'yo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Ano bang awiting makasanlibutan? Ang buhay namin ay dating nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya nang si Jesus ay makilala. Come on, everybody sing la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. One more time, la la. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. One more time, sa tuwa, sa tuwa, sa galak, ligaya. Okay, one last time. Sa tuwa, sa galak, ligaya. And ngayon, para sa ating prayer song, dapat ang pinanghahawakan lang natin bawat Kristiyano ay yung salita ng ating Panginoon. And dapat ito yung pinanghahawakan natin kasi ito yung totoo. Ito
na yung pag natanggap mo na, sapat na yun sa buhay mo. And wala nang ibang tutumbas pa dyan, kundi yung salita lang na ating Panginoon. And as we continue to worship God today, we can bow, we can close our eyes, even we can sing all our heart. Kaya sa mga ito, let us all sing salita mo. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigay. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, angkin ang kagalingan. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigay. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, angkin ang kagalingan. Kung may bibating salita mo, Panginoon, salita mo, panghahawakan ko. Isalita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Kalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, aman ko ay sa iyo natagpuan. Come on, everybody, sing salita mo, Panginoon. Salita mo, panghahawakan ko. Isalita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay mararanasan ko. Salita mo ay salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw, Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay.
Isalita mo. Come on everybody, sing, let us all sing. Isalita mo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanaw. Come on, one more time, salita mo. Everybody sing. Isalita mo, panghawakan ko. Isalita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan. Salita mo ay nararanasan ko. One more time. Salita mo ay nararanasan ko. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Malakas na palakpak para sa ating Panginoon sa umaga ito. Tayo po yung sama-samang manalangin. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito, sa buhay ng bawat isa, sa lakas na binigay mo sa bawat isa, Lord God, sa talino upang mapakinggan ang iyong mga mensahe, Lord God. Maraming salamat po sa pag-aawitan nito, Lord God. Tunay nga, Lord God, na handa na kaming makita ka, Lord God. Dapat meron kaming tuwa, miligaya, na ibinibigay po sa inyo kapag angat namin yan sa langit, Lord God. Lord God, alam namin sa bawat sitwasyon ng buhay namin, dapat may pananghahawakan lang po namin dapat yung salita mo, Panginoon. Kaya Lord God, sa umaga pong ito, patuloy niyo kami bigyan ng kalakasan para sa mga susunod na araw, sa mga susunod na pangyayari po sa aming buhay, Lord God. Kaya siyempre, Lord God, kayo pa rin po yung mangunguna sa bawat isa as we continue to live our lives, Lord God. And sa umaga, Lord God, na ito, yung magme-mensahe, Lord God, makita sa buhay niya yung dapat na ihahayag mo sa bawat isa, Lord God. Tumatak sa bawat isip, tumatak sa bawat puso na nangangailangan, Lord God. Lord God, maraming salamat po. Lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong pangalan, Lord God. At ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Check. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? At batiin na rin po natin yung mga katabi natin ng good morning. Ayan, good morning po sa ating lahat. And to start po, pwede po ba natin basahin yung nasa harap natin? Nababasa po ba? Ayan, pwede po sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Ayan, all grace, no credit, na ang book po na pag-aaralan natin is from the book of Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. And pwede po, gusto ko po yung attention and yung attentiveness ng bawat isa dito sa mensahe natin. Sino po dito yung sa tingin nila naligtas sila because of their good works? Sino po yun? Nag-amen. Sino po yung sa tingin nila kaya po sila ligtas, gawa po ng sarili nila? Ayun, wala pong makasagot, di ba? Kasi po hindi po natin kayang iligtas or hindi po natin kayang magbigay ng salvation sa sarili natin. Only God can. And mga kapatid, maraming tao or even Christian ang nag-iisip na salvation is something we earn. Iniisip nila that salvation is na-earn yung salvation through their good works, sa pagiging active sa church, or sa pagiging mabait. Doon daw na-earn yung salvation, pero hindi po. Maling perspective po yun. But sinabi ni Paul dito sa book of Ephesians, that salvation is not something we achieve. It is something we receive. Tulad nga po ng sinabi ni Pastor Axel kanina sa Bible study natin, salvation is a gift that comes from God. It is from
Galing po yun sa grace na ibinigay sa atin ng Panginoon. Grace meaning, it is a gift na hindi po natin deserve, na hindi po natin hiningi. That's grace. Kaya, tanong ko lang din po sa atin na, kailan po ba natin huling naisip or huling pumasok sa utak natin na hindi natin pinaghirapan yung kaligtasan natin? Madali nating isipin na kaya ako maliligtas dahil mabait ako. Kaya ako maliligtas kasi sumisimba ako sa church. Kaya ako maliligtas kasi na-attend ako ng mga gawain. Kaya ako maliligtas kasi kumakanta ako ng mga worship song. No. The truth is, hindi po nagsisimula yung salvation sa atin. Salvation begins with God's grace. So, bago pa man tayo lumpet or bago pa man tayo humingi, bago pa man tayo lumingon sa ating Panginoon, yung grace po ng Panginoon is nag-extend na. It already extend sa atin. Hindi tayo naligtas dahil mabuti tayo or hindi tayo maliligtas dahil mabuti tayo. Naligtas tayo dahil mabuti ang ating Panginoon at dahil sa pagmamahal niya. So, tayo po'y sandaling manalangin bago po tayo magpatuloy. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umaga na ipinagkaloob sa amin. Lord God, nawa that this message is magsilbing linaw sa bawat isa about grace, Lord God. Kayo po ang siyang makita sa mensaheng ito. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, pwede po ba nating basahin yung verse na pag-aaralan natin na matatagpuan po sa Ephesians chapter 2 verse 8? Sabi diyan, "It is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Ayan po yung sinasabi dyan sa Ephesians chapter 2. That many people think, that's tulad nga po na sinabi ko sa kanina, many people think that salvation is something we earn. Parang reward sa pagiging mabait natin, sa pagiging religious natin, sa pagiging active sa church. Parang reward. Pero according to Ephesians chapter 2, salvation is not something we achieve. It is something we receive na nanggaling sa ating Panginoon. So, Paul remind us that our relationship with God begins not with our own effort, but with His grace. And salvation is a gift of God, God's grace, received by faith and expressed through good works. Yung good works po, yung hindi makakaligtas sa atin. Yung good works po, yung sinabi din po ni Brother Axel kanina na yung good work is, yun po yung pinapakita natin or the result of grace na mapapakita natin. So yan. What does Ephesians chapter 2 teach us about salvation by grace? Ano nga ba yung tinuturo ng book of Ephesians sa atin about sa salvation? Sabi dyan, salvation is a gift of grace. Ayan, malinaw na hinighlight doon ni Apostle Paul that, for by grace, you have been saved. Grace means unearned favor. Nakikita po ba? Ayan. Grace, unearned favor. Meaning, grace, tulad po na sinabi din natin kanina, grace is something we do not deserve. That's a gift, that's something we do not deserve. It's like a gift or parang regalo po every time na nagse-celebrate tayo ng birthday natin. Yung mga nare-receive pong gift natin. Di ba po? Hiningi po ba natin yon dun sa mga nagbigay? Di ba po? Hindi. Parang
binibigay nila yon as a gift. Hindi mo hiningi. So, hindi natin kailangan ipakita yung galing natin or sipag natin for us to be saved. Bago pa natin or before pa natin makilala si Jesus, ang ating Panginoon, yung pagmamahal niya po sa atin is already extended to us. Umabot na po sa atin kahit hindi pa natin siya fully tinatanggap. So, yun din, hindi po, para po ma-earn yung salvation, it is not based sa performance natin. Sa kung gaano tayo kagaling. Hindi po doon naka-base yung grace ng Panginoon. It is based on goodness. Naka-base po yun sa kabutihan ng Panginoon. So, we did not deserve salvation. Sino po sa tingin niyo, sino po dito yung sa tingin nila deserve nila ng salvation? Deserve nila ng kaligtasan? Wala. Lahat po tayo, hindi po tayo deserving. But dahil nga po sa grace na ibinigay sa atin ng Panginoon, naging deserving tayo. And ang pagiging mabait or pagpunta sa church or pagtulong sa ibang tao, it is not the reason for us to be saved. Hindi po yun yung rason para maligtas tayo. Hindi po rason na kaya tayo nagiging mabait, kaya tayo mabait or kaya tayo tumutulong sa ibang tao para maligtas tayo. Hindi po ganun. Kung salvation po is nakadepende sa mga mabuting gawa natin, lahat tayo for sure mabibigo. Dahil mabibigo tayo in terms of perfectness. Pagdating sa perfectness. Kasi lahat tayo sumasablay. Lahat tayo nagkakamali. Sa desisyon, sa mga ginagawa natin, sa mga sinasabi natin, lahat tayo sumasablay dun sa mga bagay na yun. But salvation is purely a gift that comes from God. Hindi resulta ng ating achievements. Salvation po is gift that comes from God. Hindi po resulta ng mga na-achieve natin or ng mga nagawa natin dito sa mundong to. Next is, we cannot buy or earn it. Hindi po natin mabibili yung salvation. Hindi po natin kayang i-earn yung salvation. Sino po yung kayang bumili ng salvation? Wala po. Kahit po siguro yung pinakamayaman tao dito sa mundo, hindi po kayang bilhin yung salvation. Only God can, or ang ating Panginoon lang po, yung may kakayanan na magbigay ng kaligtasan sa atin. Hindi tayo nagsimula sa pamamagitan ng sarili nating effort, bago pa natin siya hinahanap, or bago pa natin siya makilala, kumikilos na po siya. Kumikilos na po ang ating Panginoon sa buhay natin. And God intended salvation. Ang part po natin bilang mga mananampalataya at bilang mga tao is to receive it. Not to earn it. Hindi po para i-earn to. So, if susubukan natin i-achieve yung salvation sa sarili natin, sa sarili nating lakas, sa sarili nating kakayanan, palagi lang tayong mahuhulog sa pride at stress. Mapapagod lang tayo. Kasi wala po tayong ability or wala po sa atin yung ability na maka-earn ng salvation. So, mapapagod lang tayo, and una sa lahat, hindi po tayo Diyos para magbigay ng salvation at para maka-earn ng salvation. So, before we sought God, He already extended His grace. Hindi tayo naligtas dahil mabait tayo, hindi tayo naligtas dahil sa mga mabuting gawa natin, naligtas tayo dahil mabuti ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, grace is the foundation of salvation. Next is, salvation is received
through faith. Sabi diyan sa through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Faith is trusting fully in Christ. That's faith. Hindi po yung basta naniniwala ka lang. Kasi nga po, sinabi rin po sa Bible study natin na yung mga demonyo naniniwala sila. Naniniwala sila sa Panginoon. Mas takot pa nga sila sa Panginoon kaysa sa atin eh. Kasi tayo mga mananampalataya, may times na parang nawawala na yung takot natin sa Panginoon. Naniniwala lang tayo. But faith, it is trusting fully in Christ. That's faith. Faith is completely relying on Jesus Christ, not on our effort. Hindi po tayo dapat, kung may faith po tayo, hindi po dapat tayo nagre-rely sa sarili nating effort. Na kapag, like, let's say for example po, wala na tayong pera, then, pinang-offering pa natin. Hayaan po natin na si Jesus, yung Panginoon po natin, yung mag-work dun sa bagay na yun. Kasi, God can provide anything. Nothing is impossible po sa ating Panginoon. So, like, sa parang pagtanggap din po ng regalo, nung example natin kanina, hindi mo na kailangan humingi, hindi mo na kailangan hingin yung isang bagay para makuha yon. Binibigay na yon ng kusang loob, ng may kasamang pagmamahal. So, the same way in salvation, it is received by trusting Christ. Hindi sa mga deeds or sa mga rituals. It is received by trusting in Christ. Kung mas magtitiwala po tayo sa ating Panginoon, doon po natin marireceive yung salvation. Next is, salvation is not based on human efforts. Hindi po naka-base sa mga ginagawa natin yung salvation. Wala po yung term na kung magaling ka sa church, maliligtas ka. Kung magaling ka magsalita, magaling ka mag-preach, maliligtas ka. Kung magaling ka kumanta, maliligtas ka. Wala po yung ganun. Hindi po wala pong ganun sa Panginoon because God is fair and just. Salvation is never earned sa religion, and good deeds or personal achievements. Hindi po tayo maliligtas ng mga bagay na yan. Kung itatry natin i-earn yung salvation, nare-reduce lang po yung grace to human effort. Ang tawag na po pag ganun is mapagpakunwari. Kung i-base na lang po natin yung salvation, or kung sa tingin akong i-earn na lang po natin yung salvation, hindi na po grace yung tawag doon. Tawag na po doon wage. Tawag po doon sweldo. Pero hindi po ganun yung gustong mangyari ng Panginoon. Next is, no one can boast before God. Because salvation is a gift, wala pong room na sa pagmamayabang. Na kaya ako naligtas dahil mabait ako. Kaya ako naligtas dahil tumutulong ako sa ibang tao. Wala pong ganun. Hindi po dapat ganun. Dapat, hindi po natin makiklaim dapat po, wala po tayong term na na kiniklaim natin that niligtas natin yung sarili natin. Wala pong ganun. Or sasabihin natin sa sarili natin that ako yung dahilan bakit ako naligtas. Hindi po dapat ganon. This keeps our heart humble and dependent on God. Kung wala po tayo ng mga ganong bagay or ganong mindset, pinapanatili po nun yung puso natin na maging humble, na maging mapagpakumbaba. So, only Jesus can save. Sino po dito yung kaya magligtas? In terms of salvation, wala po. Wala po tayong kakayanan na magligtas.
Faith points to one truth. Salvation is only through Jesus, hindi through religious performance. Hindi through rituals or sa pagiging mabait. Only through Jesus, sa pamamagitan lamang ni Kristo. And only by trusting Him, tayo maliligtas. Trusting fully on Him, tayo maliligtas. Doon tayo maliligtas. So, faith is the hand that received the gift. Hindi works ang daan sa kaligtasan. Faith in Christ alone. So, we are saved by grace alone through faith. Next is salvation results in good works. Sabi sa verse 10, for we are God's workmanship created in Christ Jesus for good works. We are God's workmanship, His masterpiece. Tayo pong mga tao, tayo po yung masterpiece na ginawa ng Panginoon. God called us His masterpiece, His handiwork. Hindi tayo nagiging maganda or mabuti dahil sa sarili nating gawa. Kundi dahil ginawa niya tayo nang naaayon sa plano niya. And our life is the proof of His creativity and purpose. Yung buhay po natin, yung magsisilbing pruweba na that God really exists. Next is good works are the result, not the cause of salvation. Yung mga mabubuting gawa po natin, resulta lang po yun. Hindi po yun yung makakapagligtas sa atin. Importante po na maintindihan natin na hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Hindi tayo tumutulong sa kapwa natin para maligtas. Because good works are the fruit of salvation. Yung mga good works po natin o yung mga mabuting gawa po natin, yun po yung fruit ng salvation. Hindi ticket to heaven. Na kapag gumawa ka ng mabuti, may ticket ka papuntang langit. Hindi po ganun. Kapag may works, pero walang grace, that's hypocrisy. Hypocrisy yung nangyayari. Nagiging parang checklist lang. Like, for example, dapat sa isang araw may matulungan akong at least tatlong tao. Hindi po dapat ganun. Dapat tumutulong tayo nang tama yung intention natin at tama yung puso natin. So, God prepare good works in advance for us. And bawat believer or bawat mananampalataya po, may tinatawag na pre-claim purpose. God designed work for us before tayo ipanganak. Yung buhay po natin is intentional. Hindi po yung aksidente lang. Because our lives is based sa purpose ng ating Panginoon. God filled with opportunity para ipakita yung pagmamahal niya sa atin. Last is, a changed life proves genuine salvation. Kapag tunay po natin tinanggap yung grace ng Panginoon, kapag tunay natin na natanggap yung grace ng Panginoon, makikita yon or dapat nagre-reflect yon sa buhay natin, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa choices natin, relationship natin, even attitude, at even sa priorities natin. Dapat nagre-reflect yung grace na yun. This our action is our reflection of God's grace. Kung ano po yung ginagawa natin or kung ano yung mga kinikilos natin, yun po yung nagiging reflection ng God's grace. Proof na hindi lang tayo nagsasabi ng faith. Hindi lang tayo nagsasabi na naniniwala ako kay Jesus Christ. Naniniwala ako na may Panginoon. Kundi sinasabuhay natin. Sinasabuhay natin at nakikita yon sa buhay natin.
Ayan, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas tayo. Gumagawa tayo ng mabuti dahil ligtas na tayo. Pwede po ba babasahin natin yung last line? Gumagawa tayo ng mabuti dahil ligtas na tayo. Amen po. So, grace transform us to live for God's purpose. Yung grace po is the one that transform us para mamuhay sa purpose ng Panginoon. Ayan, and for our application, place your full trust in Jesus Christ. Full trust. Hindi po partial. Hindi po half-half. Dapat po full. Pag sinabi nating full, 101%. Live out your salvation through obedience and service. Pamuhay po natin yung kaligtasan natin sa pamamagitan ng pagsunod at pagtulong. So walk daily in the purpose of God designed for you. We need to remember that salvation is a gift, not a reward. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa kung paano natin tinanggap at sinabuhay yung grace na ibinigay sa atin ng Panginoon. And for our conclusion po, salvation is not about human achievement. It's about divine grace or God's grace. We are saved by grace through faith and for good works. So, tandaan natin na you contributed nothing to your salvation. Wala po tayong contribution sa salvation na meron tayo. Now, live like you're grateful for it. Mamuhay tayo ng grateful tayo dun sa bagay na yun. Grateful tayo dun sa gift na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Huwag po tayo maging ungrateful. Kaya mga kapatid, a life that is full of grace, is all grace. No credit. Wala po tayong tinetake na credit. Hindi po natin sinasabi sa sarili natin na naligtas ako dahil sa sarili ko. Hindi po ganun. Kung tunay natin na naintindihan yung gift na yon, makikita yon sa pang-araw-araw natin buhay, sa actions natin, sa words natin, sa mga words na bibitawan natin, at sa puso natin. If we truly understand that gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Papuri po sa ating Panginoon. To God be all the glory po. Tayo po sandaling manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umaga na ipinagkam sa amin. Salamat po sa mensahe na aming napakinggan. Maraming salamat po sa paglilinaw that grace is not something we can earn. Grace is something na nagmumula sa iyo, Panginoon. And because of your love. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. At tayo po yung magsitayo. Tayo po dadako na sa ating altar call. And tulad po ng isang kanta, if you know the song, Make Room, there's always room para sa ating mga tao. No matter what you've done, yung mga kasalanan mo, no matter kahit na sablay-sablay ka na sa buhay, lagi lang natin tandaan that there's always a room na nag-aantay sa atin sa taas. And the only thing na dapat natin gawin is to accept Jesus Christ sa buhay natin wholeheartedly, ng buong puso. Kaya kung meron man tayong kapatid na tinatouch yung puso, maaari kang lumapit dito sa unahan. Para po sa ating altar call, let us all sing Banal Muntahan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusunod
sumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, baka niikat, sa'yo ay pumilisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Idaluyan ng walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ay, para po sa ating Lord's Supper, awitin po natin ang sukdulang biyaya. Karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di na mahiran ang salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ating pong pakinggan sa unang Korinto, Kabanatang 11, talatang 23 at sa mga sumusunod. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, Panginoon Sus, nung gabi sa ipagkanulay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piras ito at sinabi, ito ang aking katawan na naihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang isang pag-aalala sa akin. Gayun din naman matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang isang pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa saro, ay pinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya ang sino mang kumakain at umiinom na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanilang sarili bago kumain, sapagkat ang kumakain at uminom na hindi pinahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng hatol sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit may mahihina at masasaktin ang marami sa inyo. May ilan na nga nangamatay na. Kung sisiyasatin natin ang sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit kung hatulan tayong Panginoon
sa dahilang tinutuwid lamang tayo upang di maparusahang kasama ng sanlibutan ito. Purihin ang Panginoon pagkakarinig ng kanyang banal na salita. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito na pinagum sa amin ang pagkakatipon ng Diyos sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, dakilang Ama, sa buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa amin upang manauli, O Diyos, ang aming sigla, upang kami mapaglingkuran, O Diyos, sa bawat isa. Ganyan din, O Diyos, sa iyong banal na iglesia. Salamat, dakilang Ama, sa mensahe mo na pinagkaloob sa amin sa umagang ito. Sa patunay, O Diyos, ang iyong kaloob na walang bayad, ang iyong sariling buhay upang ang bawat sa amin, aming makasalanan, O Diyos, ay matubos. Salamat, dakilang Ama, sa paghahayag na ito, at patuloy mo, O Diyos, na siya sa atin ang aming puso't isipan. Sa pagtanggap po, O Diyos, ng mga simbolong ito, nakita mo ang bawat sa amin, O Diyos, nalalangan mo ang aming isipan, ang aming puso. Aming hiling, Ama, na iyong patnubayan bawat sa amin. At salamat sa pagkapatawad, O Diyos, na ibigay mo sa amin, upang kami, O Diyos, ay maging karapat dapat sa pagharap na ito, sa iyong dakilang harapan. Aming nilangin, Ama, na patuloy mo may samahan sa pagkapatuloy upang abutin na lahat ng mga bagay, ang lahat ng mga tao, O Diyos, na iyong pinagkaloob sa amin upang makabahagi sa iyong balag na pagliligtas, sa iyong banal na iglesia, Ama. Kaya, O Diyos, samahan mo kami sa lahat ng pagkakataon upang makilala, O Diyos, ang mga tinatawag mo at makabahagi sa kaligtasan. At ginimaan sa aming matamang pag-aantay sa Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkawalik, kami may magsama diyan sa langit na bayan. Ito ba'y aming pasalamat na hiling sa mas makapangyarihang pangalan ng pagtugtong na anak na si Kristo Jesus, sa tulong ng iyong banal na Espiritu ngayon magpakailanman. Amen.
tayo po ay magsitayan lahat at pakinggan ang sinasabi ng Diyos mula sa Malakyas 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala, purihin ang pagkabasa at pagkakarinig ng kanyang banal na salita. Ano? Ayan, para po sa ating offering, awitin po natin na magbigay tayo. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tayo po tumayo. Tayo po yung manalangin. Lord, dakila namin Ama Panginoon, salamat po sa araw na ito na kami muli nakapaglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, patawad sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon. Lord, linisin mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang mga biyaya na iyong pinagkakalob sa amin, Panginoon. Sa araw-araw, sa trabaho, sa kalakasan, sa kaligtasan, Panginoon, sa araw-araw namin buhay, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang aming salaping na likom, Panginoon, para sa iglesia ng nyo dito sa lupa, Panginoon, na nawa po ang mga salaping ito ay magamit sa ikabubuti ng iyong banal na iglesia, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, pinapanalangin namin, Panginoon, ang iyong anak, Panginoon, nasa ibang dako ng mundo, Panginoon, lalo-lalo na sa gitnang silangan, Panginoon. Sa nangyayaring tensyon doon, Panginoon, ay iligtas mo ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Nawa po ay hindi na po lumala ang sitwasyon doon, Panginoon, at dalangin namin ang kaligtasan ng bawat isa, Panginoon, at pati na ang iyong mga anak dito sa Pilipinas, Panginoon, na gamitin mo kami sa kalalagoan ng iyong iglesia at sa ikabubuti ng sa iyong buhay, Panginoon. Kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw lang ang may kakayanan at ikaw lang ang may kaligtasan ng bawat isa. Ito na lang po aming dalangin sa matamis pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Ayan. At dako po tayo sa ating mga balita. May mga birthday ba tayo? May mga bisita ba? Wala naman po. Ayan, welcome po muli sa ating pananambahan sa linggong ito. Happy birthday kay Sister Rihanna Faith Ponce, March 1, Brother Alain Alon sa March 5, Sister Maribel Carino, March 6. Ayan, meron pa ba? Wala na. Ayan, happy birthday po sa inyo. Advance happy birthday. At nawa po ay kainin nyo kami ng masarap. Ayan po, at ang ating pong mga announcement ngayon po ay merong regular church officers meeting after po ng pananambahan. Ayan po. March 14 po, Laguna Dorcas First Quarter Fellowship sa Pila Gym at Pila Laguna sa next week na po. Ano po? So mga kababaihan, ihanda po natin ang ating mga sarili para umaten sa gawain sa First Quarter Fellowship sa Pila. Then March 20 po, may care group kina Sister Gloria Amali po. Ano po? So yun po yung ating mga activities. Kahapon po umattend ang mga kababaihan sa Liliw sa
Ayun po, ang topic po namin doon ay about love din po. So, thank you po sa ating mensahero at ah, tagapaghatid ng mensahe ng ating Panginoon kay Brother Axel at kay Brother Matthew tungkol sa saved by grace, not by works. Ayun po. At kung may mga balita pa po ba? Kung wala, ay, meron pa? Sino magbabalita? Meron. Ayan, isa pong mapagpalang araw sa bawat isa. Ako po si Sister Joanna from Liliw Church of Christ. Inaanyayahan po namin muli yung mga kabataan po na magdala na Church of Christ, ages 12 and above. Kung meron man po kayong kapatid, kakilala, kaibigan, pinsan or anak, or apo na gustong sumama, pwede po silang sumama dito sa 16th Annual Liliw Youth Camp with the theme of Sandigan. Ito po ay mula sa awit 18:2. Ito po ay tumutukoy sa pagkilala natin sa Panginoon bilang natatangin nating pundasyon. At meron po tayong registration fee ng 1,200 pesos. Ito po ay gaganapin ngayong April 20 hanggang 24, 2026 sa CCP, Christian Church of, Christian Camp of the Philippines, Pagsanhan, Laguna. Kung meron man pong gustong mag-register, pwede po kayong mag-register na as early as now, pwede po kayong mag-down ng 500 pesos. Tapos, on or before camp na lang po yung mga natitirang balance. At meron pong surprise para sa mga early registrants na kahit ako hindi ko rin alam yung surprise. Pero ayun po, nandito lang po ako sa likod. Pwede po kayong makipag-ugnayan kay Brother Axel, Brother Matthew, or sa akin kung meron po kayong ibang katanungan. At yun po, 12 years old above, iniimbitahan po namin. Pwede po kayong mag-register sa akin. Kung hindi nyo man po ako ma-contact, pwede po kay Matthew or kay Axel. Thank you po. Ayan, thank you po mga kabataan. Ayan, malapit na naman. Bakasyon na yon, ano po. So, mga kabataan, gora tayo dyan. April 20 to 24. So, 1,000. Pre-reg ba 1,000? 1,002, pareho lang din. Okay. Pag hindi kayo maka-attend dyan, meron ding national camp sa SPKKN sa Sariaya, Quezon. April 27 to May 8, 2 weeks yun, 2,600. So yon, at pinapaalalahanan din tayo na mag-early registration po sa ating provincial convention sa May 9 sa San Pablo. Brother Axel, baka pwede naman nating pangunahan yung pag-register para sa ating convention para isang isang registration. Ano po? Yung gusto pong magpa-register, register na tayo, 100 pesos lang po, kasama na doon yung food natin. So yun lamang po, tayo pong lahat ay tumayo para sa Thanksgiving prayer. Ayun, inaanyayahan po ang bawat isa na may pagpapasalamat po sa ating Panginoon. Pumunta po dito sa unahan para po ipanalangin po natin sila. Kung wala naman po, tayo po sumandaling manalangin po sa ating Panginoon. Tayo po yumuko, pumikit, at dami ng presensya ng ating Panginoon sa umaga ito. Tayo po manalangin. Lord God, maraming salamat po sa umaga ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Sa pag-aawitan,
sa mga bagay na napakinggan namin ngayong umaga, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa mga balita, mga magagandang balita naming na sa umaga pong ito, Lord God, kayo po ang siyang nakita namin at tunay kaming nagagalak, Lord God, sa mga nangyari po ngayon, Lord God. Maraming salamat po sa lahat, sa buhay ng bawat isa, sa lakas na binigay nyo sa bawat isa upang makatungtong po dito sa bahay-sambahay nyo, Lord God, upang makapagbigay ng papuri sa inyo, Lord God. Lord God, maraming salamat po sa mga reminders that we are saved by grace, not by our works, Lord God. And salamat po sa mga taong naghayag, sa mga taong ginamit nyo sa pagmimensahe, Lord God, sa mga taong ginamit mo mga instrumento, at sa mga taong ginamit mo ang buhay upang makapaglingkod sa inyo, Lord God. Lord God, sa pagpapatuloy na aming gawain, Lord God, kayo pa rin ang tunay na makita sa paglabas namin dito sa bahay-sambahan. Kayo pa rin ang manguna sa bawat buhay ng bawat isa, Lord God. And ang pinagpe-pray lang namin, Lord God, is kung gano'n nyo po kami pinagkaingatan sa pagpunta po namin dito, ganun din po kami gabayan sa pag-uwi namin, Lord God, sa kanya-kanya namin mga bahay, Lord God. Lord God, lahat ng papuri, lahat ng praises, and lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, para po sa ating Batiang Kristiyano, awitin po natin ang I Love You with the Love of the Lord. Yo, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kaluwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kaluwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. I love you with the love. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. Yan para po sa ating closing song. Awitin po natin ang Minamahal Kita. Mahal kita, sinasamba kita, sa aming buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Panginoon, ay lumalapit kami sa iyo at nagpapasalamat sa pagtatapos ng aming pananambahan sa iyo.
Nawa, Panginoon, makita mo kami na hindi lamang sa apat na sulok ng gusaling ito naglilingkod, kundi, Panginoon, paglabas namin, Panginoon, ay naniniwala kami na yun ang tunay na paglilingkod. Dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, na bigyan mo kami ng iyong patnubay sa buong linggo na aming harapin. Bigyan mo kami ng iyong karunungan, ng kalakasan. At salamat sa isang bagong buwan na ibinigay mo sa amin, ang buwan ng Marso. Nawa, Panginoon, ay kung papaano mo kami pinatnubayan sa nakaraang 2 buwan, ay gayon din ang pagsama mo sa amin sa buwang ito. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming mga kapatid. Kung ano man po ang aming mga pagkukulang, nawa ay punan mo ito at makita namin kung ano mga dapat namin gawin sa mga susunod na panahon. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi namin nakakasama. Kung ano man po ang kadahilanan na inawa, Panginoon, ay paalahanan mo sila na napakahalaga, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo. At gamitin mo ang iyong mga anak dito upang, Panginoon, sila ay maimbita muli sa iyong bahay-sambahan. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga gawain ng iyong iglesia, hindi lamang ng Magdalena, ang gawain po ng mga iba pang lokal at ang pang probinsya at pang bansang mga gawain ng iyong iglesia. Nawa, Panginoon, ay ang iyong patnubay ang sumaamin. Panginoon, marami kaming hindi nasambit sa aming mga panalangin, ngunit pawang idagdag mo sa amin. At gayon din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman, ay patnubayan mo sila. Ito, Panginoon, ang aming mga dinadalangin sa iyo. Masunod ang iyong kalooban at hindi sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, at kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen.